Kasi naman na you were able to show the uncut version of the film. I'm happy kasi UP has always been special to me kasi sabi dito natin tinapos ang pagpipelikula. So, masaya ako na nauwi ko siya sa UP this time. Nabigyan ng pagkakataong mapalabas yung Dream Boy and its full glory. And how was the reaction naman for you? Anong napakiramdam mo sa reaction ng mga tao sa film? Sa UP naman yung palaging pinaka-fun, totoo lang. Palaging pinaka-fun mag-screening. Kasi kaya nga bago mag-start screening, sabi ko, okay lang maingay manood. Kasi sa UP naman okay yan eh, di ba? Parang, I want people to I think it's that experience to be able to watch it in a cinema na punong-puno. Tapos yung mga tao, they're free to react the way they wanted to react. So, sa akin, sobrang fulfilling experience ito. And could I ask lang for an update? How was the discussion with the MTRCB about the recent issue? We had a very productive meeting. No? Dito kasi napag-usapan natin na hindi yung differences ni MTRCB and Dream Boy. Mas nag-focus kami dun sa what can we do together. Talaga, yun yung mas pinag-usapan natin na moving forward, no? Sa pagkakataon na magkaroon ulit ng pelikula kagaya ni Dream Boy, paano na ba dapat tinatalakay or inaharap ng MTRCB yung mga ganito klase ng pelikula. At syempre nag-offer tayo ng serbisyo natin bilang convener ng Pride PH at ng Love Laban, di ba? Na sabi ko, I would definitely give my services for free para lang talaga mas maging friendly ang polisiya. I wouldn't say that MTRCB itself kasi si Chair Lala, but in fairness sa kanya, sinasabi niya, I'm not transphobic and I'm not homophobic. And that's very, wini-welcome natin yun for a government official. So sabi niya, ano ba yung pwede natin gawin? At ako syempre, inalok natin yung posibilidad na baka panahon niya para mabago yung ilang polisiya ng MTRCB para mas maging friendly towards, queer narratives in particular. Kasi talagang mayayari ang queer narratives because of those policies. Eh. Pero once we get to like amend it, no, under their leadership, maybe ito na yung sagot sa mga tanong na sa panahon, sa taon ng 2025, nasaan nga ba ang tindig at lugar ng MTRCB? And I think ito na yung tanong, ay yung sagot sa hinahanap natin. Bakit importante na na-open up yung ganitong klaseng discussion with the media board? Sa akin, very, very important. Kasi ito din yung sinabi ko kay Chair Lala na sabi ko, I wouldn't apologize for the reaction of the people from my community. Kasi sabi ko, this is coming from the sentiments of a community who has been on the receiving end of discriminatory practices. No, for the longest time, sabi ko nga gano'n, nakwento ko pa nga na imagine, yung vagrancy law na decriminalize na, di ba? Pero yung vagrancy law, nagamit siya to weaponize it against queer people seeking their private time in spaces created for us. Diba? And this is history, diba? Pero saan ba natin ito malalaman if hindi natin napapanood, hindi natin nababasa? Paano malalaman ng mga batang queers na ganito tayo tinrato ng gobyerno noon? At dapat nananatili nating alam ang mga ito para sa susunod, no? At sa ngayon, diba? Maging guide natin siya kung paano ba natin dapat hinaharap yung mga ganitong klaseng problema. And next, ano ba yung mga next steps na kailangan gawin para hindi na mangyari yung mga ganitong klaseng incidents sa queer narratives? Ako kasi, I don't want to prevent anything from happening kasi kailangan malaya ang pagpapahayag ng sining. Babalik ako doon, kailangan malaya ang mga taong ipahayag ang kanilang mga damdamin, may it be artistically or verbally. Freedom of expression. And I think, andun ako, siguro, maiwasan siguro yung pagpupuna sa gobyerno, for example, sa MTRCB. Unang-una, kailangan nila makinig. Kailangan nila makinig sa sentimento ng taong bayan. Lalo-lalo na din sa queer community. Kasi ako nga, sabi ko, I cannot apologize for their reactions. I can only apologize for the miscommunication that happened between me and the MTRCB during that 3 times that we tried to apply for a classification. Pero I cannot apologize for the words said by community members kasi lahat ng may pinanggagaling. At maybe yun yung kailangan pagtuunan ng pansin. And lastly na lang, bakit ba importante na lahat yung mga ganitong klaseng kwento malaya siya napapalabas sa mga pelikula?
sa akin, kailangan bigyan natin ng kakayanan or ng option yung taong bayan maging critical or respect your ability to discern. Na sa halip na questionin kung maiintindihan ba nila to, bakit hindi natin sila i-expose na i-expose? And let them think for themselves. If, di ba? Sabi ko nga ganun, from the get-go, hindi naman mga baby ang market ng palabas na to or mga 2 years old, 3 years old. Ang pili ko lang ito ay hahanapin ng mga taong nangangailangan ito. Hindi siya ipapaskil kung saan, hindi siya yung #1 movie in the Philippines, hindi siya yung #1 sa Netflix. Ang pili ko lang ito ay ginawa para sa mga taong nangangailangan ito.